Okay, hello, kamusta ka na? Once again, I'm Raymond Gerald Tabaket and welcome to this vlog, okay, and welcome to this video. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng ilang mga strategies, yung mga ilang mga pwede mong magamit, ma-apply as soon as possible para magkaroon ka ng resulta sa business mo. Either naghahanap ka man ng leads, naghahanap ka man ng prospects, ng sales, okay, para magkaroon ka ng resulta this year, ngayon, okay, it depends kung kailan mo siya actionan, pero gusto kitang tulungan, my friend, okay, gusto kitang tulungan magkaroon ng resulta para this year, okay, this year, maging taon mo, okay, this year will be your year of success sa business na ginagawa mo, either you're a network marketer, affiliate marketer, internet marketer, or kung ano man ang ginagawa mo, nagpo-promote ka man ng business or products online, okay? So itong video na to, okay, gusto ko lang i-share sa'yo, ano ba yung main purpose kung bakit kailangan meron kang vlog, or ano ba yung main purpose kung bakit magbablog. Okay? So marami kasi nagtatanong din sa akin yan at hindi pa rin nila masyado nagigets kung paano ba, para saan ba ang vlog. Okay, so basically ang vlog, katulad na nakikita nyo dito sa screen ko, or nakikita mo dito sa screen ko, ito yung main vlog na ginagamit ko, which is RaymondGeraldTabaket.com. So basically yung strategy ko dito kung bakit ako gumagamit ng vlog ay para makapag-attract ng prospects. Kasi alam mo, ang mga prospects ay nagse-search sa internet araw-araw. Okay? So isa yung paraan para makilala ako. Okay, so yun din yung pwede mong gawin. Okay, pero marami pa kasing medyo naguguluhan pa kung ano ba yung pinaka-main purpose ng vlog. Ang pinaka-main purpose ng vlog ay para lang makakuha ng prospects. Okay? Ibig sabihin, ang vlog, nagpo-post ka sa vlog mo, tapos itong vlog mo, katulad ito, pag kinlik mo yan, yung mga vlog post mo na ginawa mo, i-click mo yan, tapos isi-share mo sa social media mo. Okay, saan ba yan? Ito sa social media ko. Pero, okay, maghanap ka lang ng parang kung paano mo mapapa-click sila sa vlog mo. Okay? So, basically yung framework or yung blueprint dito is yung saan ka kukuha ng prospects ay sa social media. Pero gagamitin mo yung vlog mo para makilala ka nila, itong vlog mong to, sabi vlog ko, para makilala ka nila dahil sa value na binibigay mo, dahil sa mga videos na ginagawa mo, okay, para magkaroon ka ng readers. Ngayon, paano ka magkakaroon ng readers? Ito yung pinaka-main purpose ng vlog, ay para makuha yung prospects, para makakuha ng leads, okay? Kasi kung titignan mo na maigi yung vlog ko, lahat yan, mga links na yan, ay pupunta sa isang page kung saan sila magre-register ng email nila. Okay? So, katulad nito, pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa isang landing page or squeeze page na sinasabi nila para makuha yung email information nila. Tapos, sa email ko sila fina-follow up, okay? Sa email dito, mapupunta sila dito sa autoresponder ko, which is GetResponse. Okay? Tapos dito sa GetResponse, doon ako nagbibigay ng emails. Ngayon, ano yung nasa laman ng email na yon? Nasa laman ng email na yon ay pabalik ulit sa vlog ko. Asan na yun? Nawala. Ayun. Back ko lang. Okay? Ngayon, kapag lagi sila napapapunta sa vlog ko, magkakaroon ako ng consistent readers. Magkakaroon ako lagi ng readers, lalo na kapag araw-araw ako naggagawa ng vlog. Okay? So, yun yung pinaka-main purpose ng vlog mo. Okay? Hindi ka kikita dahil sa vlog. Kikita ka dyan, okay, by building relationship, okay, at by building blog post, by building relationship at para kumuha ng leads or prospects. Okay? Building relationship at kumuha ng leads. Tapos, saan ka magbebenta? Magbebenta ka sa email mo. Pero, wag lagi, okay, wag ka benta ng benta. Dapat magbigay ka ng value, magbigay ka ng something na mauuwi nila na magagamit nila, something na kailangan nila, something na makakatulong sa kanila. Okay, kasi in order for you, okay, my friend, in order for you makapag-sale sa business mo, product mo, kung ano man ang ginagawa mo, in order for you na mapagkatiwalaan ka ng prospect mo is you have to build relationship. You have to gain trust. Paano mo gagawin yun? Is by using blog. Ngayon,
paano ka magbi-build ng relationship dun sa isang prospect na yon, sa isang reader na yon, by getting their email information, tapos i-email mo sila lagi sa blog na ginagawa mo. In that way, araw-araw nakakapag-build ka ng relationship, araw-araw mapapanood ka niya, araw-araw mababasa niya yung mga post mo, at balang araw magiging customer mo sila. Bakit? Kasi they're happy with you. Kasi ang taas ng trust nila sa'yo dahil, ayun, okay? Ang taas ng trust nila sa'yo, mapagkakatiwalaan ka nila, goodwill, mataas yung goodwill nila sa'yo, kahit ano man ang tawag mo doon. Pero basically, ganun ang way paano ka makakapagbenta, is to build relationship and of course, closing the sale. Kasi kapag mataas na yung relationship mo sa kanila, mataas na yung trust mo sa kanila, madaling-madali na silang makuklose. Mahirap i-close ang isang prospect na hindi ka niya kilala, hindi niya man alam kung mapagkakatiwalaan ka, at paano mo sisirain yung pader na yon. Paano mo sisirain yung pader na kinakabahan nila sa'yo is by using your blog, from your blog, getting their email information, at pabalikin sila ng pabalikin sa blog mo para lumaki yung pangalan mo sa kanila, para magkaroon ka ng tiwala para magkaroon sila ng tiwala sa iyo. And occasionally or eventually, ibibigay nila sa yung pera nila kasi napagkakatiwalaan ka nila sa product na ino-offer mo. At alam mo, magkakaroon sila ng confidence. Okay? Na alam nila yung sinasabi mo ay matutulungan sila. Kasi they trust you high enough. Okay? Paulit-ulit lang sinasabi ko. Pero sa totoo lang yun lang talaga yun. They have to trust you. And you can do that. Paano mo mapapalaki yung trust nila sa'yo is by using your blog. Yun ang pinaka-main purpose ng blog. Is to build relationship, build trust, and getting their email information. Okay? Yun ang pinaka-main purpose. Kaya may nakikita kasi yung mga blogs na wala man lang silang mga links kung paano nila makukuha yung email information ng prospect nila. So parang nasasayang lang yung effort nila sa pagbablog, hindi sila nakakapag-build ng relationship, and of course, di na maalala ng prospect nila kung ano yung website address nila. Kasi paano mo sila lagi i-remind tungkol sa blog mo, ay email sila papunta sa blog mo ulit. Okay? So, I hope may natutunan ka sa video na to na i-share ko ngayong gabi. I hope na may naiuwi kang nugget, may naiuwi kang tip na training na pwede mong i-apply ngayon. Okay? Kapag sa tingin mo yung blog mo, walang link para makuha yung email information nila, okay? Kailangan makapaghanap ka ng paraan kung paano mo malalagay yun. Kapag wala ka pang autoresponder, di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Pero you have to have an autoresponder. Okay? Kapag talagang seryoso kang gawin ang business mo sa internet, kailangan mo ng autoresponder. At doon magiging effective tong strategy na to. Okay, so I hope may naiuwi ka dito. Kung nagustuhan mo to, click the like button, leave your comments below. Kapag may questions ka, feel free to leave comments below. Share this content. Kapag sa tingin mo makakatulong to sa mga ka-team mo, malay mo makapagbigay sa kanila ng idea, okay, na malay mo lumaki pa yung team mo, diba, dahil sa strategy na to. So, ayun. Okay, so dito sa video na to, may link. Okay, pwede ka pang kumuha ng magpapadala pa ako sa mga libreng trainings, mga free trainings na sa tingin ko makakatulong sa business mo para magkaroon ka ng idea, magkaroon ka ng correct path papunta sa result na gusto mo makuha. Okay? So once again, this is Raymond Gerald Tabaque. Once again, see you on the next vlog. Have a great day, have an awesome day, have a good night, at kita-kits ulit sa next vlog. Okay? So, bye-bye!